Hey guys, welcome to my channel. So, share ko lang sa inyo magazine option. Hindi ko alam kung available na sa Pilipinas, pero just in case, no? Pag dumating na yung Hammerly or ibang rifle, ibang 22 LR rifle siguro. I-share ko yung magazine option, no? If YouTube is watching, nothing is for sale in this post. And yung gun na makita nyo, we're safety check prior to filming para mabilis tayo. So, nung binili ko tong Hammerly, sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Sige, bibili ako ng ng Hammerly TAC R1 na pistol. Kasi wala pa akong pistol na AR style na 22. Sabi ko, marami naman ako mga magazines eh. Like, eto, Black Dog. Ito, reliable naman to. Kaya pa M4. Magana naman yan. Kasi ito, upgraded magazine na to. Black Dog din to eh. Sa Midway, USA. Kaya ito binili. Kaso ang problema dito, sa lahat ng mga magazines ko sa AR style na rifle, ito yung pinaka-problematic. I don't know why. Siguro, kailangan ko pang buting-tingin or i-review yung mga footage. Usually, nagkakaproblema yan sa angle nitong feed drop, nitong kung masikip. Basta, separate video na ito. So, sabi ko nga, sayang, maganda pa naman yung quality nito. Matigas yung plastic na ginamit. Kaso, palagi ako nagja-jam dito. Anyway, it was the surprise of my life nung dumating na tong TAC R1 ko and hindi pwede gamitin yung mga magazines na nabanggit ko. Hindi naglalak dahil magkaiba. So, per YouTube's gun policy, yung bagong policy ng YouTube, no, ayaw niya na makikita, nag-i-insert ng normal size magazine. I'm trying to tiptoe around the minefield ng anti-gun policy ni YouTube. Kaya bear with me. Magugulat na lang tayo kasi ito yung original na TAC R1. Ito yung signer. Tawag nila signer type of magazines. Magkaiba siya. Unang-una yung loading assist, hand stop. Tapos yung mga curve dito. No, magkaiba. Diyan yata yung locking nag-i-engage yung locking mechanism nung barrel. So, kaya hindi nagla-lock. Tapos importante yung sa likod. Ito nyo, may tab siya na ganito sa likod, oh. Samantalang yung mga signer style, wala, straight lang yan. Straight. So, talaga hindi compatible. Sabi ko, okay. Kailangan maghanap ng magazine. Kahit isa, no? Kasi pag ikaw may barrel, dapat at least meron kang reload. Okay? Bakit? Importante yung reload kasi pag nag-jam, hindi mo yan aayusin dyan, no? Ibig sabihin, on the spot, di ka mag-aayos. Kailangan mo drop. Mag-practice kayo ng drop. Ida-drop mo yung magazine, tapos insert a new mag, and then rock and roll. So, nagbaka sakali lang ako. Tinignan ko online. Nakakita ako ng HK416. Ito, sale to online eh. Siyempre, hindi ko sasabihin yung presyo. Iba naman presyo dito sa US. Pero, ang kuha ko dito, 27 credits. 27. Hindi tayo pwede magsabi ng denomination. Ayaw ni YouTube doon. So, 27 ang kuha ko dito. Sabi ko, sige, tatry ko. Ito siya. Saan siya? Yan, ito siya. HK to. HK416. Kita nyo, parehas din yung tab dito. Yung itsura nun. Ito yung original magazine. At saka feeling ko, parehas to ng HK416 din to eh. Nirebrand lang nila as Hammerly. Gusto ko talaga magkaroon ng HK. Kaso, wala. Hampas lupa lang tayo. Kaya, hindi ako makabili ng HK. Sabi ko, bibili na ako HK na 22. Hindi pa rin. Kasi, nung nakita ko to, sobrang bagsak ng presyo, sabi ko, ito na lang, kahit hindi na HK. Diba? So, yun nga, ito yung HK416. 27 credits ang bili ko. And, gumagana siya, Gumagana siya. 30 pa siya, 30. Tapos, nagla-lockback din. Sa last round, yan, open bolt. Open bolt siya, Kakaiba yan sa 22LR, Bira sa 22LR ang nagla-lockback yung slide sa last round. Ayan, HK416 ang gamit niya. Okay? And then, the other day, nagpunta kami ni Charles dun sa
sa isang gun store dito sa Houston, Collector's Firearms. Nakita naman ako ng Colt. Nakita naman ako Colt. Ito, Colt to. Yan, Colt. Colt na 22 LR na AR style rifle. And sabi ko, parang parang hawig sa HK416, parang hawig sa Hammerly. Hawig, di ba? Ito yung likod. Ito yung side. Sabi ko, sige, may susugal ako. Mura to. 29 credits. Sabi ko, okay, sige. Sana pala, dalawa bilhin ko, 29. And di tayo pwede makita. Gumagana rin. Colt. Oh, nagla-lockback din sa last round. So, may option na ako. So, just in case, ito yung original niya, 20 rounders. So, mas mahaba yan. So, just in case, magkaroon kayo ng ganito sa Pilipinas, at naghanap kayo ng extra magazine, tignan nyo lang yung itsura ng magazine nyo. And syempre, kung makita nyo na yung video na ganito, hindi na kayo mahirapan. No? Unang-una, tignan nyo itong parehas na parehas sila. Ito yung original, ito yung Colt. Ito yung HK416. Diba? Pare-parehas sila. So, gagana talaga. Okay? Yung lang, MMP 1522, yun ang kakaiba. Kasi, sila lang, wala silang katulad na magazine. Wala silang katulad. At least yung mga gantong style, tatlong brand yan, magkakaiba. Magkakaiba yan, pero pwede gumana dito. Kasi siguro dahil, Umarex din ang gumawa nito. Yung HK416 Umarex din. Yung Colt yata baka Umarex din ang gumawa. Kaya compatible, which is a good thing. Kaya sabi ko buti na ako nagmadali kasi kung bibiliin ko yung Hammerly na na magazine, ako mahal. 49 credits. 49, imagine nyo. 49. Ito 29, 27. Sabagay ito may shipping pa. Na konti lang naman kasi 3,000. Ito, 29. So, parang magka-presyo lang sila. O tatanungin nyo, sana dalawa na lang pala binili ko ng ganito. Anyway, siguro madami na to, tatlo. 20, 30, 30. Dami ito. Ano nyo ba, pagka may 22 kayo, mag-enjoy kayo sa range. Diba, pang talaga siya, pang playing game. No? Hindi nyo mamalayan yung oras. And kahit yung kaibigan ko na puti na ang dami ng gun collection, natuwa pa rin siya rito. Sabi niya sa mobile yan. Bibili din daw siya. Anyway, ito yung Hammerly TAC R1. Rebranded to na HK416. Yung HK416, iniba lang nila yung dito. Yung part dito, no? Sa harap. Iniba rin nila yung muzzle. Ito, birdcage lang. Iniba rin nila yung grip. Pero yung internals parehas. Parehas ang internals. Anyway, nakakatuwa lang, sinare ko lang sa inyo. Tatlong brand ng barrel, isa lang yung type ng magazine. Hi guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe para makagawa pa ang mas maraming video. Thanks for watching guys. Bye.